Lord, hindi naman po ako humihiling na maraming magmamahal sa akin. Kahit isang tao lang sana, isang tao na hindi ako iiwan kapag wala na akong maibigay. Isang taong pipiliin ako kahit hindi ako mayaman, kahit wala akong pamilya, kahit ako lang. Nanginginig ang mga labi ni Francesca habang nakaupo sa malamig na sahig ng kusina. 12:00 na ng madaling araw. Sa harapan niya ay isang maliit na cupcake na siya mismo ang gumawa mula sa natirang harina sa pantry. Walang icing at walang kandila. Isang posporo lamang ang itinirik niya sa gitna. 25 taong gulang na siya. Birthday niya. Pero katulad ng halos lahat ng birthday niya mula noong mamatay ang kanyang mga magulang, walang bumati sa kanya. Mula sa ikalawang palapag ay naririnig niya ang tawanan ng kanyang tiyahing si Mirna at ang pinsang si Mika. Nagdiriwang ang dalawa dahil nakabili si Mika ng bagong designer bag gamit ang perang galing sa ipon na iniwan sana ng mga magulang ni Francesca para sa kanyang pag-aaral. Pinunasan niya ang mga luha. Happy birthday, Cheska. Congratulations at buhay ka pa. Hindi ko alam kung accomplishment ba yun o katigasan lang ng ulo. Mahina siyang natawa, saka siya umiyak. Hindi niya alam na sa labas ng malaking bahay may isang itim na sasakyan na ilang minuto nang nakaparada. At sa loob na yon, may lalaking nakatingin sa nakabukas na bintana ng kotse. Hindi malinaw ang mukha ni Francesca mula roon, ngunit sapat na ang nakita niyang maliit na pulseras sa kamay nito. Isang pulseras na gawa sa asul at puting sinulid. Napakuyom ang lalaki. 20 taon na niyang hinahanap ang babaeng may ganoong pulseras. Ikaw nga. Napapikit siya. Sa wakas, natagpuan na niya ito, pero hindi maaaring basta na lamang siyang lumapit. Hindi pa, dahil kailangan muna niyang malaman kung bakit ang batang minsang nangakong magiging pinakamasayang babae sa mundo ay umiiyak ng mag-isa sa sarili niyang kaarawan, at kung sino ang dahilan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kwentong ito. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig at patuloy ninyong suporta sa ating mga kwento. At sana po ay samahan niyo po kami hanggang sa dulo sa lahat ng mga kwentong aming inihahandog para lamang sa inyo. Bago naging Francesca ang babaeng nakangiti kahit pagod na, isa muna siyang 8 taong gulang na batang nakatayo sa harapan ng 2 kabaong. Mahigpit niyang hawak ang panyo ng kanyang ina. Hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit kahapon lamang ay nangako ang kanyang ama na dadalhin siya sa amusement park. Ngunit ngayon, hindi na ito gumagalaw. Isang aksidente sa highway ang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Wala siyang kapatid. Ang tanging pinakamalapit na kamag-anak ay ang nakatatandang kapatid ng kanyang ina na si Mirna. Ngunit, tumanggi itong kunin siya. Hindi ko kayang mag-alaga ng bata. May sarili akong pamilya, no? Kaya napunta si Francesca sa Saint Martha Children's Home. Sa unang gabi niya roon, hindi siya kumain. Sa ikalawang gabi, hindi rin siya nagsasalita. Sa ikatlong gabi, may batang lalaki ang umupo sa kanyang tabi sa ilalim ng puno ng mangga. Payat ito, marumi ang tuhod at tila palaging nakasimangot. Kung di mo kakainin yung tinapay mo, sa akin na lang. Tumingin sa kanya si Francesca. Hindi ba dapat kino-comfort mo ako? Di ako marunong eh. Ang sama mo. Mas masama kaya kung magsayang ka ng tinapay. Kalahati lang naman ah. Teka, kala ko malungkot ka. Malungkot ako. Hindi tanga.
Iyon ang unang pagkakataong natawa si Bricks matapos siyang iwan ng sariling ama sa bahay ampunan. Mula noon, halos hindi na sila mapaghiwalay. Si Bricks ang nagturo kay Francesca kung paanong umakyat sa puno. Si Francesca naman ang nagturo kay Bricks kung paanong ngumiti sa litrato. Kapag may umaaway kay Francesca, si Bricks ang unang nakikipagsuntukan. Kapag si Bricks naman ang napaparusahan, si Francesca ang nagdadala ng tinapay sa kwarto nito. Isang gabi, habang nasa rooftop sila ng orphanage, nagbigay si Bricks ng 2 pulseras na gawa sa sinulid. Asul ang kay Francesca, puti naman ang sa kanya. Teka, bakit parang project ng grade 2 ito? Ako ang gumawa niyan. Kaya pala pangit. Akin na nga, sa uli mo sa akin. Ayoko nga. Agad niyang sinuot yon. Nagkunwari namang naiinis si Bricks. Kapag malaki na tayo, hahanapin kita. Paano kung maging pangit ako? Eh di mas madali. Kaunti lang kaya pangit sa Pilipinas. Tinadyakan siya ni Francesca. Visit ka naman. Tumawa ang batang lalaki. Pagkaraan ay naging seryoso rin ito. Hindi kita kakalimutan, Jessica. Promise? Promise. Nag-pinky promise sila. Ngunit makalipas ang 1 taon, inampon si Bricks ng isang pamilyang nakatira sa ibang bansa. Humabol si Francesca sa gate ng araw na umalis ito. Bricks! Bumaba ang bata mula sa sasakyan at tumakbo pabalik. Mahigpit silang nagyakapan. Huwag mo akong kakalimutan, Hindi, Jessica. Sinungaling ka kapag hindi mo ako hinanap. Hahanapin kita, no? Pangako yun. Kahit matanda na tayo? Kahit bungi ka na. Umiiyak namang tumawa si Francesca. Iyon ang huling pagkakataong nakita niya si Bricks. Ngunit iyon ang inakala niya. 14 na taong gulang si Francesca nang biglang magbago ang isip ni Myrna. Kinuha siya nito mula sa orphanage. Noong una, inakala niyang sa wakas gusto na siyang makasama ng kanyang tiyahin. Pero mali siya. May iniwang maliit na trust fund ang kanyang mga magulang. At bilang guardian, may access si Myrna sa bahagi ng pera para sa pangangailangan ni Francesca. Sa unang araw pa lamang sa bahay ay malinaw na ang magiging papel niya. Dito, lahat ay tumutulong. Opo. Ikaw ang magluluto ha tuwing umaga? Opo. Maglalaba ka rin at tutulungan mo si Mika sa assignments. Napatingin si Francesca sa pinsan niyang kasing edad niya lang. Hindi tulong. Ikaw ang gagawa. Ha? Mahina ako sa math. Ako rin naman eh. Talaga? Hindi, gusto ko lang maramdaman mong may kasama ka. Muntik nang matawa ang katulong na si Aling Rosa. Nanlisik ang mga mata ni Myrna. Huwag kang ang bastos! Supportive lang po ako, tita. Iyon ang naging sandata ni Francesca. Humor. Kapag masakit, nagpapatawa siya. Kapag pagod ay nangaasar. Kapag gusto niyang umiyak, naghahanap siya ng dahilan para matawa muna. Nang mag-college sila ni Mika, pareho silang kumuha ng business administration. Ang galing ko talaga. Sobra. Parang gusto ko ang hingi ng autograph mo. Talaga? Oo. Pipirmahan mo yung research paper para kahit minsan may ambag ka. Hindi nakapagtapos si Francesca. Sa huling taon niya, sinabi ni Myrna na wala na raw pera para sa tuition. Hindi niya alam na binili pala nito ng kotse si Mika. Masakit, pero hindi siya sumuko. Nagtrabaho siya online sa gabi. Nag-bake ng cookies para ibenta sa mga kapitbahay at nag-ipon upang makabalik sa paaralan.
Isang araw, natagpuan niya ang isang lumang kahon. Naroon ang ilang dokumento ng kanyang mga magulang at isang bank statement. Namutla siya nang makita ang halaga. Hindi maliit ang iniwang pera. Marami at halos ubos na. Kinumpronta niya si Mirna. Tita, nasaan po ang trust fund? Tumigas ang mukha nito. Anong pakialam mo? Pera po yun ng mga magulang ko. Ako ang nagpalaki sa'yo. Pinalaki. Tita, mas marami pa akong oras sa kusina kaysa sa dining table bilang pamilya niyo. Sinampal siya ni Mirna. Tahimik ang buong sala. Hinawakan ni Francesca ang pisngi nito. Umiyak si Aling Rosa sa gilid, ngunit hindi umiyak si Francesca. Tumingin siya ng diretsyo sa tiyahin. Kung pera lang ang dahilan kaya ninyo ako kinuha, sana sinabi niyo kaagad. Para hindi ko na inakalang may pamilya akong bumalik para sa akin. Yun ang unang pagkakataon na sumagot ang dalaga. Nabaon sa utang si Mirna dahil sa pagsusugal ng asawa nitong si Renato. Nagkaroon din ito ng problema sa sindikatong pinasok nito sa iligal na recruitment. Kailangan nila ng malaking halaga ng mabilis. Doon pumasok ang isang kakaibang alok. Isang mayamang pamilya ang naghahanap umano ng mapapangasawa para sa nag-iisang tagapagmana nilang si Ace Villarreal. Bilyonaryo, reclusive. Hindi nagpapakita sa media at ayon sa bulong-bulungan, naparalisa matapos ang isang malubhang aksidente. May isa pang usap-usapan, may malubhang pinsala raw sa muka kaya palagi itong nakamaskara. Handa ang pamilya nitong magbigay ng 10 milyong piso sa babaeng papayag siyang pakasalan. Nang marinig iyon ni Mirna, halos kumislap ang kanyang mata. May solusyon na tayo. Hindi papayag si Mika. Hindi si Mika. Nagkatinginan sila. Nasa kusina si Francesca nang tawagin siya. Francesca? May papakilala kami sa'yo. Kung insurance agent po yan, sabihin ninyo na wala akong insurance dahil wala na rin po akong buhay. Magpakasal ka. Ha? Kay Ace Villarreal. Tita, hindi po ako item sa Shopee. 10 milyon yon. 10 milyon! Kapag pinakasalan mo siya, bibigyan tayo ng 10 milyon. Tayo? O kayo? Huwag ka na mag-inarte. Dahil sa akin kaya ka lumaki na ang ganyan at hindi ka lumaki sa ampunan. At dahil din sa inyo, parang gusto kong bumalik na doon. Tumayo siya, pero bago siya makaalis, inilabas ni Renato ang isang folder. May mga peking dokumentong nakapangalan kay Francesca. May utang, may mga pirma niyang pineke. Kapag hindi siya pumayag, maaari siyang idawit sa kaso. Nanginig ang kanyang kamay. Ginamit niyo ang pangalan ko. Kung ayaw mong makulong, gawin mo ang sinasabi namin. Napaupo si Francesca. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang lahat. Pero ngayon, para siyang ibinibenta. Sa gabing iyon, nagkulong siya sa banyo. Doon lang niya inilabas ang luha. Hinawakan niya ang lumang pulseras na hindi niya kailanman itinapon. Brex, nasaan ka na ba? Wala siyang alam, nasa isang penthouse sa kabilang bahagi ng syudad. Isang lalaki ang nakatitig sa kanyang litrato. Si Ace Villarreal at sa kanyang kamay ay may puting pulseras. Dinala si Francesca sa Villarreal Mansion makalipas ang 2 araw. Malaki ang bahay, napakalaki. Grabe, kapag naligaw ako rito, pakisabi sa barangay captain ha. Hindi natawa si Mirna. Sa sala, naghihintay ang isang lalaking naka-wheelchair. Itim ang suot nitong nakamaskara na tumatakip sa kalahati ng muka.
Malapad ang balikat, matangkad kahit nakaupo, at kahit hindi niya makita ng buo ang muka nito, ramdam niya agad ang napakalamig nitong presensya. Ikaw si Francesca? Kumunot ang kanyang noo, parang pamilyar. Kung may utang ako sa inyo, hindi ako si Francesca. Bahagyang gumalaw ang labi ni Ace, parang pinipigilan ang pagngiti. Katabi nito ang abogado. Napalingon naman agad si Myrna. Miss Francesca, voluntary dapat ang kasal na ito. Voluntary siya! Ang bilis niyong sumagot para sa aking tita, ha? Napaubo si Marco upang itago ang tawa. Tiningnan ni Ace si Francesca ng matagal. Maiwan niyo kami. Pero Kayong lahat, umalis rito. makalipas ang ilang segundo, silang dalawa na lamang. Napatingin si Francesca sa wheelchair. May tanong ako. Totoo bang 10 milyon ang bayad mo? Tumigas ang panga ni Ace. Hindi kita binibili. Pakisabi sa tiyahin ko. Mukhang may resibo na siya. Gusto mo bang pakasalan ako? Hindi kita kilala. Hindi yun ang sagot. Hindi. Sa halip na magalit, tila nakahinga ng maluwag si Ace. Mabuti. Anong mabuti? Ayokong pumayag ka dahil lang sa pera. Eh bakit may 10 milyon? Para lumabas ang tunay na intensyon ng tiyahin mo. Natahimik siya. May alam ba ito? Lumapit ng kaunti si Ace. May isa pa akong tanong. Ano yon? Kung pakakasalan mo ako, anong gusto mong kapalit? Napatingin siya sa sahig. Matagal siya bago sumagot. Kalayaan. Nawala ang anumang biro sa kanyang muka. Gusto kong makaalis sa bahay na yon. Gusto kong mabawi ang pangalan ko. Gusto kong makapagtapos. At gusto kong hindi na ako matakot tuwing may bubukas ng pinto dahil baka may bagong utos sa akin o bagong pananakot. Tahimik si Ace. Namutla ang mga kamao nitong nakapatong sa wheelchair. Yun lang? Maliit ba yon? Hindi. Lumambot ang boses nito. Napakalaki. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang uminit ang kanyang mga mata. Tumalikod siya. Ayaw niyang umiyak sa harap ng estranghero. Francesca, Ano? kapag naging asawa kita, walang sino man ang makakapanakit sa'yo nang hindi na muna ako hinaharap. Including you? Especially me. At sa unang pagkakataon, may isang taong nagbigay sa kanya ng pangako na hindi tunog kasinungalingan. Inakala ni Francesca na pipirma lamang siya ng marriage agreement. Pero nagkamali siya. May sariling kondisyon si Ace. 30 days. Ano yun? Anong ibig mong sabihin? Maninirahan ka rito ng 30 araw bago ang kasal. Bakit? Para may pagkakataon ka pang umatras. Ikaw, wala ka bang chance na umatras? Wala na. Ang yahabang ah. Totoo yun. Nakakairita ka. That makes two of us. Mula noon, lumipat si Francesca sa Villarreal Mansion. Binigyan siya ng sariling kwarto. May walk-in closet, may balcony, at may bathroom na halos kasing laki ng kwarto niya sa bahay ni Myrna. Sa unang gabi ay nahuli siya ni Ace na natutulog sa sofa. Bakit hindi ka sa kama? Bakit nandito ka? Eh bahay ko to eh. Kwarto ko to. So technically sa akin din. Dahil bahay ko. Kumuha siya ng unan at ibinato rito. Nasalo naman ni Ace. Manyak! Tinatanong ko lang naman kung bakit nandyan ka sa sofa. Hindi ako sanay eh. Sa kama. Sa komportable. Pues masanay ka na ngayon.
Kinabukasan, may bagong laptop sa mesa niya. May admission papers mula sa universidad at may note. Finish what you started. Walang pangalan. Hindi na kailangan. Alam niya na agad kung kanino galing yon. Hinanap niya si Ace sa library. Ikaw ang gumawa nito. Hindi ito tumingala sa tablet. Ano? Huwag kang umarte. Huwag kang magbaang-maangan. Obvious naman, di ba? Inilapag niya sa mesa ang admission paper. Babayaran kita. Huwag na. Ace, Magiging asawa kita soon. soon pa lang. Huwag ka nga excited. Doon siya unang nakarinig ng mahinang tawa mula rito. Mabilis lang pero totoo. At sa kung anong dahilan, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mahirap pakisamahan si Ace, masungit, tahimik at mahilig mag-utos. Kumain ka. Mamaya na, Kumain ka na ngayon. hindi ikaw ang tiyan ko. Pero ako ang nagpapadeliver. Wow, economic blackmail. Kapag umuulan, laging may payong na naghihintay sa kanya. Kapag gabi na ang klase, may driver. Kapag sumasakit ang kanyang ulo, magically, may gamot na sa bedside table. Ngunit kapag tinatanong niya si Ace, Stuff lang yan. staff ang nakakaalam na ayoko ng strawberry-flavored medicine? Magaling sila. Staff din ba ang naglagay ng hot compress sa pinto ko? Possibly. At staff din ba ang nagsulat ng stop drinking 3 coffees a day? Stubborn woman? Tumahimik si Ace. Nakangising yumuko naman si Francesca. Huli ka. Minsang dumulas siya sa hagdan. Mabilis siyang sinalo ni Ace. Masyadong mabilis. Napahawak si Francesca sa balikat nito. Napatigil silang dalawa. Nakatayo si Ace. Wala sa wheelchair. Nanlaki ang mga mata ni Francesca. Pero bago siya makapagsalita, umupo agad ito sa hagdan. Reflex lang yan. Reflex? Adrenaline. Ace Villarreal, 2 paa ang ginamit mo pang reflex? Na-imagine mo lang yan, no? Ginag-gaslight mo ba ako? Napatingin si Ace sa kanya. Nasaktan ka ba? Hindi. Then good. At umalis ito na parang walang nangyari. Naiwan si Francesca, nakakunot noo, may kababalaghan sa mansyon na ito. Mabilis ang naging lapit nila. Hindi dahil biglang naging mabait si Ace, kundi dahil natutunan ni Francesca na basahin ang kabaitan sa likod ng kasungitan nito. Isang gabi, nag-bake siya ng pandesal na sunog at napakasama na ng itsura. Tinitigan ni Ace ang isang piraso. Ano ito? Pandesal, Evidence? kainin mo na. Ayoko pang mamatay, no? May wheelchair ka naman, diretsyong heaven. Napatawa ang mga kasambahay. Tiningnan sila ni Ace, biglang nagtakbuhan ang lahat. Grabe ang terror mo. At least effective. Kinain nito ang pandesal. Napangiwi. Masarap? May dental insurance ba ako? Hinampas niya ito ng tuwalya. Napahawak si Ace sa kanyang pulsuhan. Biglang nagbago ang hangin. Nawala ang tawanan. Magkalapit ang kanilang muka. Napatingin siya sa labi nito na hindi natatakpan ng maskara. Si Ace naman tila nakalimutang huminga. Francesca? Lumayo ka. Nasaktan siya ng kaunti kaya't nagtaas siya ng kilay. Excuse me? Ikaw ang humawak sa akin kaya? Kaya nga lumayo ka bago... Bago ano? Bago mo ako halikan? Tumigas ang panga nito. Bakit? Natatakot ka? Maling tanong. Sa isang mabilis na galaw, hinila siya ni Ace palapit at hinalikan siya. Hindi yun maingat na halik, hindi rin mahaba, pero sapat para mawala ang lahat ng hangin sa kanyang dibdib. Pagkahiwalay nila ay namumula si Francesca. Hindi ka pa pala paralyzed sa bibig.
Hindi nagsalita si Ace. Muli lang siyang hinalikan nito. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagbiro. Sumapit ang araw ng kasal. Hindi pinayagang makialam ni Ace si Myrna sa paghahanda. Pero inimbitahan pa rin ito. Bakit? Gusto kong makita niyang masaya ka. Petty. You approve? Very much. Ngunit, simpleng marangya ang seremonya. Nang lumakad si Francesca sa aisle, wala siyang ama na aalalay sa kanya. Akala niya magiging masakit yon, ngunit naghihintay sa gitna si Aling Rosa, ang matandang kasambahay na naging parang ina na niya. Pwede bang ako ang maghatid sa'yo? Doon siya tuluyang napaiyak. Akala ko po hindi na kayo makakapunta. Sinundo ako ni Sir Ace. Napatingin siya sa lalaking naghihintay sa altar. Nakamaskara at nasa wheelchair. Masungit ang muka, ngunit namumula ang tenga. Napatawa si Francesca habang umiiyak. Pagdating niya sa altar, bumulong siya. Salamat. Mamaya mo na ako pasalamatan. Bakit? Marami pa akong sorpresa. Naku, sana hindi pregnancy test ha? Napasinghap ang pari. Umubo naman si Ace. Mag-behave ka nga. Sa vows, naunang nagsalita si Francesca. Hindi ko alam kung paano tayo napunta rito. Ilang buwan lang ang nakaraan. Gusto kitang sapakin. Ngayon, gusto pa rin kitang sapakin. Pero may pagmamahal na. Nagtawanan ang mga bisita. Pagkaraan ay naging seryoso siya. Buong buhay ko, pakiramdam ko kailangan kong pagtrabahuan ng karapatang mahalin. Sa'yo ko unang naramdaman na hindi pala ganoon dapat, Ace. Hindi ko alam kung anong klaseng asawa ako na magiging. Pero ipinapangako ko na kapag nahihirapan ka, hindi kita iiwan. Kapag masungit ka, sasagutin kita. Kapag tumanda ka, aalagaan kita. At kapag kailangan mong maalala na may taong pipili sa'yo araw-araw, nandito ako. Nakatitig lamang si Ace, parang may pinipigilang emosyon. Nang siya na ang magsalita, Matagal na kitang pinili. Mas matagal pa kaysa sa alam mo. hindi niya maintindihan, hindi pa. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, kinakabahan si Francesca. Hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa katahimikan. Nasa dressing room si Ace. Matagal na siya roon. Ace? Pero walang sumagot. Lumapit siya. Nakabukas ng kaunti ang pinto at doon niya nakita nakatayo si Ace. Walang wheelchair, walang tungkod. Naglalakad ng diretsyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sinungaling ka! Napalingon si Ace at namutla. Jessica, Jessica, mumukha mo! Hindi ka pala paralyzed! let me explain. Explain? Ilang buwan kitang tinutulak sa ramp. Technically, ikaw naman nag-i-insist ah. Ginawa mo pa akong personal grab wheelchair. Naglakad si Ace, papalapit. Umatras siya. Huwag kang lumapit. Tumigil ito. Masakit ang ekspresyon. Sorry, Bakit? Bakit ka nagsinungaling, ha? dahil may gustong pumatay sa akin. Nawala ang galit niya. Ipinaliwanag ni Ace na 2 taon na ang nakararaan ay naaksidente nga siya. Pero hindi iyon simpleng aksidente. Sinabutahe ang kanyang sasakyan dahil sa corporate investigation na ginagawa niya laban sa grupong sangkot sa money laundering at illegal recruitment. Kabilang sa mga pinaghihinalaan ang asawa ni Myrna. Gumaling na siya makalipas ang halos 1 taon, pero pinanatili niyang sikreto upang mapababa ang depensa ng mga kaaway. Ang maskara naman ay bahagi ng pagtatago sa public appearances. So, ginagamit mo ko? Hindi, Jessica.
pero konektado ang pamilya ko sa investigation mo. Oo, hindi ko yun itatanggi. Iyon ba ang dahilan kaya mo ako pinakasalan? Hindi, Cheska. Then why sabihin mo sa akin? Dahan-dahang inalis ni Ace ang maskara. At sa ilalim niyon, isang muka na hindi pa niya nakita bilang matanda. Ngunit may isang maliit na peklat sa kilay. Peklat na minsang natamo ng batang lalaki nang suntukin nito ang batang nangaagaw ng biskwit niya. Nanginig si Francesca. Hindi. Dahan-dahang inilabas ni Ace ang isang puting pulseras. Luma at kupas na pero buo pa. Napahawak si Francesca sa bibig. Sabi ko sa'yo, di ba? Hahanapin kita. Bricks! Mm. Ngumiti si Ace, hindi bilang CEO, hindi bilyonaryo, hindi misteryosong lalaking nakamaskara, kundi ang batang kasama niya sa rooftop ng orphanage. Hello, Cheska. Puwisit ka! 20 taon! 20 years ka nang late! Hinayaan siya nitong hampasin hanggang sa mapagod siya. Pagkaraan ay niyakap siya ni Ace at doon siya tuluyang gumuho. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi, Francesca. Bakit hindi ka bumalik noon? Bumalik ako. Nasa Amerika ako nung una. Nang kaya ko nang bumalik mag-isa, wala ka na sa orphanage. Hinanap kita sa records, pero nagbalit ang address ninyo. Halos wala nang trace. Natawa siya sa gitna ng iyak. Birthday mo nang makita kita sa kusina nyo. Mag-isa kang may cupcake. Mas lalong umiyak ang babae. Ibig sabihin, nakita siya nito sa pinakamasakit niyang gabi. Gusto kong pumasok noon. Gusto kong sabihin na hindi ka na mag-isa. Bakit hindi mo ginawa? Dahil nakita ko na may mas malaking problema. At kapag nilabas ko kaagad kung sino ako, maaaring tumakbo si Mirna at Renato before ko makuha ang ebidensya. Tumango si Francesca. Masakit pero nauunawaan niya. Muli niyang hinampas ang dibdib nito. Pero galit pa rin ako. Alam ko. Pero maghihintay ako hanggang sa mapatawad mo ako. Ayoko. Hinawakan niya ang kwelyo nito at hinalikan siya. Pagkatapos ay bumulong siya. 2 taon na kitang hinintay. Tama na. Nagising si Francesca na nakayakap kay Ace. Nakatitig ito sa kanya. Bakit ka naman ganyan makatingin? Chinecheck lang kita. Kung buhay pa ako? Kung tunay ka. Biglang lumambot ang puso niya, pero syempre hindi niya pinakita. 5,000 per stare. Maya-maya pa, bumaba sila para mag-almusal. Nang makita ng staff si Ace na naglalakad, nagsimula ang palakpakan. Tiningnan sila ni Francesca. Alam ninyo? Nagkatinginan ang mga staff. Dahan-dahan nang nagsipag-alisan. Mga traidor? Tawa lang ng tawa si Ace. Ikaw ha, tatawa-tawa ka pa, ginawa mo akong tanga. You're cute when angry. Huwag mo nga akong lambingin, hindi yan uubra sa akin. Naiinis ako. Lumapit ito at hinalikan ang kanyang noo. Natahimik siya. Good morning, Mrs. Villarreal. Namula siya. Isa pa. Ano? Good morning ulit. Napangiti si Ace. Hinalikan siya sa labi. Good morning. Fine. Forgiven ka for 5 minutes. Matapos ang honeymoon phase, bumalik si Francesca sa pag-aaral. Ngunit hindi siya naging stereotypical billionaire wife. Siya pa rin ang nagluluto minsan, nagbabaon, naggo-commute kapag gusto niya. At minsan, nagtitinda pa siya ng cupcakes online dahil ayaw niyang umasa lamang kay Ace. Why are you selling cookies? Negosyo. You own shares worth millions. Hindi ko naman pinaghirapan yun eh. Asawa na kita. Exactly. Asawa mo ko.
Hindi naman ako dapat maging dependent sa'yo. Napangiti si Ace. Iyon ang pinakagusto nito sa kanya. Hindi niya hinahabol ang pera. Hinahabol niya ang sariling pangarap. Sa graduation ni Francesca, pinakamaingay si Ace. Hindi literal, hindi nito kayang sumigaw, kaya't nagdala ito ng malaking placard. "That's my wife" ang nakasulat. Nang makita ni Francesca, napahawak siya sa noo. "Ace, nakakahiya. Deserve mo yan. CEO ka, so behave." Sa picture taking, iniabot nito sa kanya ang bouquet. I am proud of you. Doon siya natahimik. Maraming beses sa buhay niya na nakakuha siya ng matataas na grades. Maraming beses siyang nagsakripisyo pero walang nagsabi niyon. Na proud sa kanya ang isang tao. Napaluha siya. "Sabihin mo nga ulit." I am proud of you. "Isa pa." I am proud of you, my wife. "Salamat For what? sa pagbibigay sa akin ng chance na maalala kung sino ako bago nila ako kinumbinsi na wala akong halaga." Mas humigpit pa ang yakap ni Ace. Hindi ko binigay yun sa'yo. Iyo yun. Tinulungan lang kitang makita. Habang umaayos ang buhay ni Francesca, lalo namang humihigpit ang kaso laban kina Myrna at Renato. Lumabas ang mga peking dokumento, ang illegal recruitment, ang paggamit sa identity ni Francesca, at higit sa lahat, may ebidensyang nagtangka silang ipagbili si Francesca kapalit ng pera nang wala itong tunay na pahintulot. Sa confrontation sa Villarreal Mansion, galit na galit si Myrna. "Wala kang utang na loob! Kung hindi dahil sa akin, baka namatay ka na sa orphanage!" Dahan-dahang tumayo si Francesca. Hindi na siya iyong batang takot masampal. "Tita, matagal kong inisip na may utang akong loob sa inyo dahil pinatira niyo ako sa bahay. Pero ang tahanan, hindi lugar kung saan kailangan mong magbayad gamit ang dignidad mo. Oo, pinakain niyo ako, pero ipinagluto ko kayo. Pinag-aral niyo ako ng ilang taon pero ginamit niyo ang pera ng mga magulang ko. Binigyan niyo ako ng bubong. Pero araw-araw niyo akong pinamukha na wala akong karapatan na tumira doon. Hindi ko kayo kinamumuhian. Pero hindi rin ibig sabihin nun na hahayaan ko na lang na makatakas kayo sa ginawa ninyo." Pumasok ang mga otoridad. Inaresto si Renato. Kasunod si Myrna. Sumisigaw ang babae. "Francesca! Pamilya mo ako!" Yun nga ang pinakamasakit. Hindi siya naghiganti sa pamamagitan ng pagsira. Pinili niyang magsabi ng katotohanan at hinayaan niyang ang batas ang maningil. Hindi kasama si Mika sa mga krimen ng mga magulang nito. Spoiled siya, mataray, makasarili, pero hindi kriminal. Pagkaraan ng ilang linggo, dumalaw ito kay Francesca. Wala ng designer bag, simple lamang ang damit. Namumugto ang mga mata. "Pwede ba akong pumasok?" "Depende." "Ano? May assignment ka ba?" Napayoko si Mika. Pagkaraan ay natawa rin, mahina at masakit. Umupo sila sa garden. "Sorry, alam kong maliit na salita yun." "Very. Pero sorry. Hinayaan kitang gawin lahat para sa akin. Alam kong mali. Pero noong bata tayo, lagi kang sinasabi ni Mama na mas mataas ako sa'yo eh. At naniwala naman ako dun. Masakit yun para sa akin kung alam mo lang. Alam ko, alam kong di mo ako mapapatawad agad pero hindi ko hinihingi yun ngayon." Iyon ang kauna-unahang bagay na sinabi nito na tunay. Binigyan ni Francesca si Mika ng pagkakataon na muling magsimula. Hindi bilang alaga, hindi rin bilang prinsesa, kundi bilang isang ordinaryong tao na kailangang matutong mabuhay. Tinulungan niya itong makahanap ng trabaho. Sa unang sweldo ni Mika, dumating ito sa mansyon, bit-bit ang 2 milk tea. "Oh, libre ko." Tiningnan ni Francesca ang drinks.
Sure kang sariling pera mo to? Oo naman. Mm, nakaka-proud naman yun. Napaiyak si Mika. Uy, milk tea lang to. First time mo kasing sabihin na proud ka sa akin eh. Napahinto si Francesca at niyakap niya ang pinsan. Minsan, hindi lahat ng relasyon kailangang tapusin. May ilan na maaring ayusin. Basta may totoong pagbabago. Pumasok si Francesca sa Villarreal Foundation bilang project coordinator. Ayaw niyang maging boss kaagad. Gusto niyang magsimula sa trabaho. Doon niya nakilala si Dr. Joaquin Reyes, isang volunteer doctor. Palakaibigan, gwapo, at ayon kay Ace, masyadong maraming ngipin kapag gumiti. Normal lang ang ngipin niya kaya. Masyadong marami. Ilan ba dapat? 0 when talking to my wife. Siloso ka no? Observant lang ako. Nagtanong lang naman siya kanina kung kumain na ako. I can ask you that. Ikaw nga 3 beses isang araw tinatanong sa akin yan eh. Exactly. Position filled. Kinagabihan, nasa kitchen island si Francesca nang lumapit si Ace mula sa likod. Yumakap ito sa kanyang bewang. Ano yon? Wala. Selos ka no? Hindi Hmm? We, nagsiselos ka. I said no. Ace Villarreal, umamin ka na. Okay, fine. I don't like him Bakit? because he likes you. Ako? Bakit? Sa tingin mo gusto ko siya? Sana hindi. Ikaw talaga? Siyempre hindi no. Kahit napakasungit mo. Ikaw talaga ang gusto ko. Di na ako magkakagusto sa iba. Napangiti naman si Ace dahil doon. Naglambingan pa sila at nag-asaran. Makalipas ang 1 taon, napag-usapan nila ang pagkakaroon ng anak. Hindi yun simpleng usapan para kay Francesca. Takot siya. Isang gabi, nakaupo sila sa balcony. Paanong hindi ako marunong maging nanay? Why wouldn't you? Wala akong nanay habang lumalaki. 8 years old akong nung mawala sila. Hindi ko naranasang magkaroon ng nanay sa high school. Walang nagturo sa akin kung paano mag-makeup. Walang nagbantay sa prom. Walang pinagsumbungan nung unang beses akong masaktan. Lumapit si Ace. Paano kung wala akong alam? Hindi ko alam kung paanong maging nanay. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Jessica, good parents don't know everything. Paano mo alam? I had adoptive parents who loved me. They made mistakes. Marami. One time, Dad forgot me at gas station. Ano? 30 minutes akong nandun. At yun ang example mo ng good parenting? He drove back. Mas lalo siyang natawa. Pagkaraan ay naging seryoso si Ace. Ang kailangan ng anak natin, hindi perfect mother. Kailangan nila, ikaw. Tunay na ikaw. Yung babaeng marunong tumawa kahit mahirap. Yung palaban. Yung hindi pumapayag na apihin ng mahina. Yung nagmamahal kahit nasaktan na. Kung maging kalahati man lang sila ng pagkatao mo, proud na ako. Bakit ka naman ganyan? Ano? Masungit ka buong araw tas bigla ka nagbibigay ng Oscar-worthy dialogue sa gabi? Para mabalance ka. 3 buwan ang lumipas. Isang umaga, nahilo si Francesca habang nagluluto ng bacon. Napahawak siya sa counter. Jessica, Tumakbo si Ace papunta sa kanya. Huwag kang magpanik. you're pale. Baka nagugutom lang ako. Kumain ka ba? Baka busog. That's not how. Tumakbo siya sa banyo. Sumuka. Paglabas niya ay nakatayo si Ace sa labas na parang isang security guard. Privacy? Doktor, Hindi ako mamamatay. di mo alam yun. Oo, Ika. 1 oras pagkaraan, nasa klinik sila.
Nakatitig si Ace sa pregnancy test na parang bomb technician. 2 linya. Tahimik. Ace? Hello? Bigla itong umupo. Uy, Buntis ka? mukhang hindi naman ikaw. We're having a baby? Umiiyak ka na. Oo. No, Ace, nasa klinik tayo. magkaka-baby na tayo. Tumawa siya. Humagulgol si Ace sa balikat niya at mas lalong umiyak si Francesca. 2 batang minsang walang tunay na tahanan, ngayon ay bubuo ng kanilang sariling pamilya. Sa unang ultrasound, mahigpit ang hawak ni Ace sa kanyang kamay. Napakaseryoso nito. Congratulations! Ngumiti si Francesca. There are two. Two? Twins. Ace, buhay ka pa? 2 cribs. 2 car seats. Ace? Huminga ka nga, masyado ka naman yatang excited. 2 baby. Natawa at umiyak siya. Hinawakan niya ang mukha nito. Yes, 2. Magkakaroon tayo ng kambal. I am going to be a dad twice. Technically, sabay. Huwag mo namang sirain ang moment na to. Masaya lang ako. Kaya kung ano-anong nasasabi ko. Pagkalabas nila ng klinik, bumili si Ace ng halos kalahating baby store. 3 months pa lang tiyan ko. Preparation lang. 4 na stroller? Back up. 3 ang backup? Makalipas ang 1 linggo, may 2 crib na sa nursery, may 2 rocking chair, at may mini refrigerator. Oh, bakit may ref? Para sa gatas. Bakit may coffee machine din? Para sa atin. Napatingin siya sa asawa. Actually, genius. Naging sobrang protective si Ace kapag umaakyat si Francesca ng hagdan. Slowly. 6 steps lang to. Still. Kapag kumakain, Less salt. doktor ka? Nagbabasa ako. Google is not a medical degree. Kapag natutulog, Left side. Ace, kapag hindi ka tumigil, sa garden ka matutulog. Pero lihim siyang natutuwa. Sa 6 na buwan, nahihirapan na siyang magsuot ng sapatos. Isang umaga ay nadatnan niyang nakaluhod si Ace sa kanyang harapan. Isinusuot nito ang kanyang sandals. Napahinto siya. Ang lalaking minsang kinatatakutan ng board of directors, nakaluhod ngayon. Maingat na inaayos ang strap sa kanyang paa. Ace? CEO ka. Unfortunately. Bilyonaryo. So they say, Tapos tagasuot kita ng sandals? I'm your husband, Cheska. Hinaplos niya ang buhok nito. Napahinto naman si Ace. Kahit ilang beses na niyang sinabi yon, lagi pa rin parang first time niya rito. Sa 8 buwang pagbubuntis, nagkaroon ng komplikasyon. Isang gabi biglang nakaramdam ng matinding pananakit si Francesca. May dugo. Namutla si Ace. Pumunta na tayo sa ospital. Ngayon na. Sa kotse, mahigpit ang hawak nila. Ace, Nandito lang ako. natatakot ako. Paano kung may mangyari sa mga anak natin? Walang mangyayari, Cheska. Pangako yan. Pagdating sa ospital, isinailalim siya sa emergency monitoring. May posibilidad na premature delivery. Sa labas, mag-isang nakaupo si Ace. Dumating si Aling Rosa. Anak! Napatingin si Ace, doon lang ito bumigay. Hindi ko siya kayang mawala. Hindi mo siya mawawala. Buong buhay ko, hinahanap ko siya. Tapos ngayong nandito na siya. Bakit parang lagi ako natatakot na baka kunin ulit? Hinawakan ng matanda ang balikat nito. Dahil mahal mo.
Umiyak si Ace, tahimik, katulad ng batang minsang naiwan. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas ang doktor. Stable si Francesca, stable ang kambal. Napasandal si Ace sa pader, napapikit. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, lantaran siyang nagdasal. Makalipas ang 3 linggo, pumutok ang panumigan ni Francesca. 3:00 iyon ng madaling araw. Manganganak na siya. Agad siyang dinala sa ospital. Makalipas ang ilang oras, narinig nila ang unang iyak. Isang baby girl. Sunod ang isa pang iyak, isang baby boy. Napaluha si Francesca. Inilapit ang mga sanggol sa kanya. Napahawak siya sa kanyang bibig. Napakaliit at napakaganda. Hi, Mama, ako ang mama mo. Nasa kanyang tabi si Ace. Tuluyan ng umaagos ang mga luha. They are perfect. Pinangalanan nilang Amara ang babae. Ibig sabihin ay pagmamahal. Ang lalaki naman ay Bryden. Isang munting pagpupugay sa pangalang Bricks na naging simula ng lahat. Nang hawakan ni Ace ang 2 anak, nanginginig ang mga kamay nito. Hello. Hindi makapagsalita ng maayos si Ace. I'm your dad. Tumingin sa kanya si Francesca at naalala niya ang 8 taong gulang na batang lalaki sa ampunan. Ang batang nangako na babalikan siya. Hindi lamang siya binalikan nito sa totoo lang. Binigyan pa siya ng tahanan na dati nilang parehong pinapangarap. Walang halaga ang bilyon-bilyong piso kapag sabay umiyak ang 2 sanggol. 2:00 ng madaling araw, karga ni Francesca si Amara. Karga naman ni Ace si Bryden. Parehong umiiyak. Pati sila halos umiiyak na. Anong gusto nila? Gatas. Kakainom lang nila eh. Baka kailangan palitan ng diaper. Kapapalit pa lang. Maybe ayaw nila sa atin. 1-month-old pa lang may family issue na. Biglang natahimik si Bryden sa dibdib ni Ace. Tiningnan ito ng lalaki. See? Ano? Favorite niya ako. Sa umaga, pumasok ang assistant ni Ace para sa video conference. Natagpuan nito ang CEO na may burp cloth sa balikat at may baby bottle sa kamay. Sir, board meeting in 10 minutes. Move it. Sir, investors. Umiyak si Amara. Investors can wait. Napangiti si Francesca. May mga bagay talaga na mas mahalaga kesa sa negosyo. Lumaki ng kaunti ang kambal. Si Amara ay makulit at matapang. Si Bryden naman ay tahimik pero malambing. Mana sa akin si Amara. Unfortunately. Ano? I said beautifully. Narinig kita, no? Si Ace naman ang paborito ni Bryden. Kapag umuwi ito mula trabaho, gumagapang ang bata papunta rito. Traitor. He has taste, no? Isang araw, nilagnat si Amara. Hindi natulog si Francesca buong gabi. Paulit-ulit niyang chinecheck ang temperatura nito. Bandang 4:00, nakita siya ni Ace na tahimik na umiiyak. Hey, Bakit hindi bumababa? doctor said mild infection. Paano kung lumala? Yumakap si Ace sa kanya mula sa likod. Ganito pala. Ano? Ganito pala kabigat kapag anak mo ang may sakit. Napatingin siya kay Amara. Siguro, ganito rin nag-alala si Mama sa akin noon. Doon siya muling umiyak para sa kanyang ina na matagal nang wala. Ngunit ibang klaseng luha iyon, hindi lamang pagkawala, pag-unawa. Para sa pagiging ina niya, muli niyang nakilala ang sariling ina. Isang araw, nagbalik sina Francesca at Ace sa St. Martha Children's Home kasama ang kambal. Marami ang nagbago, pero naroon pa rin ang puno ng mangga. Umakyat sila sa rooftop.
Doon kung saan sila minsang nangako. Karga ni Ace si Bryden. Karga naman ni Francesca si Amara. Dito tayo. I remember. Dito mo ako pinangako ang hahanapin. And I did. 20 years late. Still complaining? Until 80. Ngumiti si Ace. Inilabas nito mula sa bulsa ang 2 maliit na pulseras. Isa para kay Amara, isa para kay Bryden. Asul at puti. Naluha si Francesca. Family tradition. Ang corny mo? You're crying now. Allergic reaction lang to. Sa masungit na bilyonaryo. Tumawa sila. Pagkatapos ng pagbisitang yun, inanunsyo nila ang pagtatag ng Homeward Foundation. Isang scholarship at transition program para sa mga batang lumalaki sa mga orphanage. Layunin nitong tiyakin na hindi mapuputol ang suporta sa mga batang nag-18. May housing, education, job training, counseling. Ayokong may batang lumabas rito na pakiramdam niya wala siyang mapuntahan. Then let's build somewhere they can go. At ginawa nga nila. Pagkaraan ng ilang taon, humiling si Mirna na makita si Francesca. Nasa correctional facility ito. Matanda na ang muka, wala na ang dating yabang. Matagal silang nagkatitigan sa visitation room. Maganda nga mga anak mo. Salamat. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi na. Pero hindi ibig sabihin na kalimutan ko. Hindi kita trinatong pamilya. Nagselos ako sa kapatid ko, sa mama mo. Mas maganda siya, mas successful, at mas mahal ng mga magulang namin. Nang mamatay siya, sa halip na mahalin kita dahil ikaw na lang ang natira sa kanya, nakita kitang paalala sa lahat ng insecurity ko. Patawarin mo ko. Pinapatawad na kita. Hindi para mawala ang consequence, kundi para hindi ko na kailangang dalhin yung galit ko habang buhay. Tumayo si Francesca. Bago umalis, huminto muna siya. Kapag nakalaya kayo balang araw, huwag ninyong sayangin ang natitirang buhay ninyo. At umalis siyang magaan. Hindi lahat ng pagpapatawad ay reconciliation. Minsan, pagpapalaya lamang iyon sa sariling puso. 5 taong gulang na ang kambal at walang araw na tahimik sa Villarreal Mansion. Mama, sinabi ni Bryden pangit drawing ko. Di ko sinabing pangit. Sabi mo mukhang patatas. Patatas naman talaga. Ano ba, drawing ba mga yan? Pinakita ni Amara. Napatingin si Francesca kay Ace. Ano raw? Si Daddy. Bakit? Nung meron sa akin? Because you're full of love. Ay nako, nasave ka ng mga anak mo. Sa hapag, ayaw kumain ni Bryden ng gulay. Kumain ka ng gulay. Ayoko po. Bryden, Daddy. Napahawak si Francesca sa bibig upang hindi tumawa. Nabulunan si Ace. Saan niyo nakuha yun? Kay Mama. Napatingin si Ace kay Francesca. Allegedly. Tawa ng tawa ang kambal. At habang pinagmamasdan sila ni Francesca, may kakaibang init na bumalot sa kanyang dibdib. Ito pala yon, tahanan, hindi mansyon at hindi pera, kundi mamahaling gamit. Magulong hapag, 2 makulit na bata, isang masungit na lalaking nagbabalat ng orange para sa kanya dahil alam nito na ayaw niyang magbalat. At tawanan, maraming tawanan. Isang gabi, pagkatapos matulog ng kambal, lumabas sina Francesca at Ace sa balcony. May dala itong maliit na kahon. Ano yan? Binuksan ni Ace. Nasa loob ang 2 lumang pulseras nila. Pina-frame nito. Sa ibaba ay may nakasulat, I will find you. Grabe, napaka-cheesy. nagustuhan mo? Very. Sumandal siya sa balikat nito. Happy? Napatingin siya
Simple ang tanong pero para sa isang batang minsang humiling lamang na kahit isang tao sana ang magmahal sa kanya, napakalaki ng sagot. Sobra. No regrets? Meron. Ano yun? Dapat mas maaga kitang sinapak noong nalaman kong fake yung paralyze mo. Napatawa si Ace. Hinila siya nito palapit. I love you. I love you too. Tumahimik sila. Mula sa loob, biglang sumigaw si Amara. Mama, nagising si Bryden! Kasunod ang boses ng kapatid. Ikaw kaya gumising sa akin. Nice. Romance over. Tumawa si Francesca. Parenthood calling. Sabay silang pumasok. Magkahawak ang kamay. Makalipas ang maraming taon, muling nagdiwang si Francesca ng kaarawan. Pero ibang-iba na. May cake, kandila at balloons. May magulong dekorasyon na ginawa ng kambal. May mga sorpresa mula sa mga staff. May video greetings mula sa mga batang scholar ng foundation. At naroon si Ace, nakaupo sa kanyang tabi, hindi naka-wheelchair, walang maskara, wala nang tinatago. Mama, wish! Huwag sabihin. Napatingin si Francesca sa mga kandila. Naalala niya ang isang birthday. Maraming taon na ang nakalipas. Ang malamig na sahig ng kusina. Ang maliit na cupcake. Ang posporong ginawa niyang kandila. At ang dasal. Kahit isang tao lang sana. Napatingin siya kay Ace. Pagkatapos ay sa kambal. Kay Aling Rosa. Kay Mika na ngayon ay may sarili ng maliit na negosyo at pamilya sa mga taong unti-unti niyang piniling papasukin sa kanyang buhay. Napangiti siya. Mag-wish ka na. Pumikit si Francesca pero wala siyang hinilin. Sa halip ay nagpasalamat siya. Pagmulat niya, hinipan niya ang kandila. Nagpalakpakan ng lahat. Hinalikan siya ni Ace sa pisngi. What did you wish for? Secret? Sabihin mo na. Nung bata ako, lagi kong iniisip na malas ako dahil nawalan ako ng pamilya. Pero natutunan ko na hindi pala lahat ng pamilya ipinapanganak kasama natin. May mga pamilyang binubuo. May mga pamilyang pinipili. May mga pamilyang nasisira pero natututong maghilom. At may isang batang lalaki na minsang nangakong hahanapin niya ako na sobrang bagal lang talaga. 20 years lang naman 20 years? Lazada nga 3 days lang eh. Halos matumba sa kakatawa ang kambal. Lumapit si Ace at hinawakan ang kanyang pisngi. Pero dumating naman ako Dumating ka. Hinalikan siya ni Ace sa noo at sa sandaling iyon naunawaan ni Cheska ang pinakadakilang aral ng kanyang buhay. Hindi nababawasan ang halaga ng isang tao dahil hindi siya minahal ng tama ng mga maling tao. Hindi kailangang pagtrabahuan ang karapatang mahalin. Hindi kailangang magpakumbaba hanggang mawala ang sariling dignidad upang matawag na mabuting tao. At hindi kailangang maging mayaman upang maging matagumpay. Minsan, tagumpay na ang magising sa umaga nang hindi makapagsalita ng malaya. Tagumpay ang makauwi sa lugar kung saan walang nagtatanong kung ano ang maibibigay mo bago ka yakapin. At higit sa lahat, tagumpay ang matapos ang isang buhay na puno ng pagkawala nang hindi nawawala ang kakayahang magmahal. Cheska, Hmm? happy birthday. Salamat, Brix. I love you, Cheska. I love you too. At sa pagkakataong iyon, wala nang takot sa boses niya. Wala nang pagdududa at wala nang batang naghihintay kung may babalik ba ba para sa kanya dahil nakauwi na siya, hindi sa mansyon, hindi sa kayamanan, kundi sa mga bisig ng pamilyang pinili niyang buuin. At iyon ang naging pinakamaganda niyang wakas at ang simula ng buhay